ako magpapatumpik-tumpik pa. Kung gusto mong tumagal ang makeup mo on your graduation or pictorial graduation, kailangan mong mag-skincare. So, the first thing na ginagawa ko is maglagay ng toner para mas malis pa yung mga excess na dumi. Pwede kayong gumamit ng cotton, pero I usually use my hand. And after nyan, gumagamit ako nitong lotion from Tomato Skin Lab para i-moisturize lang yung skin ko. And of course, sunscreen kasi usually outdoor ang mga graduation. Mukha man marami sa inyong paningin na nailagay ko sa mukha ko, it's okay kasi hindi nagiiwan ng white cast ang sunscreen ng Tomato Skin Lab. Kailangan lang talagang i-blend ng maayos para maging even yung appearance sa skin. So this time, mag-i-start na ako sa aking base at sisimulan ko siya sa aking primer. Siguro mabibigay ko sa yung tips kung kayong gagawa ng makeup ninyo is maglaan kayo ng time. Para sa akin, 30 minutes is not enough to do your own makeup. Hindi pwede nagmamadali ka to blend everything na nilagay mo sa face mo kasi ang tendency, pwede kang magkaroon ng cakey na makeup. So blending is powerful and blending is the key. And para mabawasan yung pagod kong mata, maglalagay tayo ng color corrector, orange. This is from LA Girl. Ayan. Ibe-blend lang natin ng ibe-blend and papatungan natin siya ng concealer. This is from Maybelline Fit Me. I'm in the shade 20. Ayan. So, ibe-blend lang natin siya hanggang ma-cover niya na yung orange color corrector na nilagay dun sa ating mata. Moving to foundation, it's from Maybelline again. 2 pumps lang yung kinuha ko and I'm in the shade 120. And using this flat brush, ikakalat ko lang yung foundation all over my face. After that, kukuha rin ako ng beauty blender para mawala yung harsh line dyan sa my hairline na part and other areas na hindi nalagyan gamit yung flat brush. And then, this time, gagamit naman tayo ulit ng concealer. Pero ngayon, hindi siya same shade. Lighter shade siya ng skin mo. So, lalagay tayo sa eyes, sa nose, and then sa my forehead. So, after that, kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng light effect. Medyo lumiliwanag ang mundo. Ay, charot. Medyo lumiliwanag yung sa baba ng eyes. Kung saan ka naglagay ng lighter shade na concealer. By the way, nabili ko tong concealer from Careline in the shade Oriental. Ang galing tong concealer na to. Tapos ang bango pa. Next, we have here a cream contour. This is from Careline as well. Ang shade niya is contour. Contour din ang shade niya. So, the purpose of this contour is para magkaroon lang ng dimension yung edges ng ating face. And then, wet blush from Get Ready With Me in the shade Shuffle. Shuffle? Ganun ba pronunciation nun? Anyway, ayan. So, tips lang kapag nag-blend ng blush on, don't use the bigger part of the beauty blender. Kasi before ginagawa ko yan, talagang hirap na hirap talaga ako. Dapat kasi yung blush on, hindi siya bababa dun sa line ng nose mo. So, dapat andun lang siya sa may pa-upper part. Yan, sa may cheekbone mo lang siya. And then, onti-onti mo lang siyang i-blend. Hanggang sa maging even na and soft yung distribution ng product sa pisngi mo. See, very soft and subtle lang. So, this part, hindi ko to madalas nakikita sa mga makeup artists or sa mga beauty guru. Pero sa akin kasi nag-work to eh. Before ako maglagay ng setting powder, naglalagay na ako ng contour powder dun sa nilagyan ko ng wet contour. So, inuulit ko lang siya sa may forehead, dito sa may temples, baba ng cheekbone. Then, saka ko lang i-set ng powder yung skin ko. And by the way, yung ginamit kong contour powder is from Easy. I'm in the shade Storm. And after a few minutes, tatanggalin ko rin siya gamit yung small brush. So, dapat medyo magala yung kamay natin habang tinatanggal. So, para ibang products is hindi siya maapektuhan. For my powder blush, I'm using BYS blusher in the shade Rose Quartz. And biniblend ko lang siya in circular and upward motion para hindi nga siya bumaba dun sa line ng nose ko. And then, mag-move na tayo sa kilay. And para magkaroon ako ng pushy brows, gumagamit ako ngayon ng Dimension product, Hair Wax from Lightness. So, minimove ko lang yung mga kilay ko papunta sa kanan, papunta sa kaliwa, and vice versa para magkaroon talaga siya ng volume. And yan, after nyan, aayusin ko lang siya, i-shape ko siya doon sa kilay na gusto ko. And for drawing product, nagamit ako nitong FS Brow Powder. Ayan. So, ituturo ko yung shade na gagamitin ko ngayon. Ito medyo uunti-untiin ko ang pagturo. Ayan. So, paunti-unti from the head of my kilay, papunta doon sa brow bone ko. Ayan. So, hindi ko siya ginuguhit papunta agad doon sa tail ng kilay ko. So, paunti-unti siya. Katulad dito sa taas. Ayan. Kung mapapansin nyo, paunti-unti lang yung galaw ko hanggang sa makarating ako doon sa arc ng kilay ko. After nyan,
ibababa ko siya papunta doon sa tail. Nagsisimula ako doon sa taas. And after nyan, bababa ako ulit dito sa my brow bone at i-connect ko yung tail na ginawa ko sa taas. Ayan. So, kita nyo, nag-connect na silang dalawa. And then, if-fill ko yung mga spaces na wala pang brow product. This is the reason why kung bakit kailangan talaga maglaan ng time sa pag-makeup. Kasi kilay pa lang talaga, mabusisi na. At hindi pa natatapos dyan. Lilinisin pa natin siya. So, kukuha ko ngayon ng concealer, lighter shade. Mag-i-start ako sa head hanggang doon sa tail ng aking kilay to form kung ano talaga yung kilay na gusto ko. And, ayan. And ngayon, to prepare my lids for my eyeshadow, maglalagay ako ng concealer. Lighter shade din to. And then, after nyan, is maglalagay ako ng powder. So, for this look, gagamitin kong eyeshadow is from Glam Skin Manila. And gagamitin ko yung 3 shades, Nadine, Slay, and Hucks. Okay, to start, gagamitin ko si Nadine. Ilalagay ko sa may outer part ng eyes ko. Hindi ko pa siya biniblend dito. Nilalagay ko pa lang yung product. And then, kapag meron ako enough product, saka ko lang siya i-blend. So, ang technique ng look na to, yung blending natin, is dito lang sa outer hanggang doon sa may upper part ng face. Hindi natin lalagyan ng gitna. And then, after nyan, kukuha tayo ng second shade, which is the Slay. Tapos, ilalagay lang natin katabi ng Nadine. So, dapat walang space. Dito lang talaga sa may katabing-katabi ni Nadine. And then, kukuha ako ng product. And after nyan, i-blend ko rin siya katulad ng motion na ginawa ko dun sa first shade. So, for the third shade, kailangan kong gumamit ng small brush kasi konting amount lang talaga ilalagay ko. At ididikit ko lang din siya dun sa first and second shade and then i-blend out ko siya until mag-mix na lahat ng shades na ginamit ko. And to complete my eyeshadow, gagamit ako ng may glitter in the shade Fantasy. Ilalagay ko siya dito sa may gitna na part ng lid ko, yung hindi ko nilalagyan kanina ng eyeshadow. Ayan, so unti-unti lang ang paglagay kasi baka kumalat. And after nyan, kukuha ko ulit ng brush and then i-blend out ko siya. Pagdating sa eyeshadow, blending is the key talaga. So, dapat mahabang pasensya to blend everything na nilagay mo sa eyes mo para maganda ang kalalabasan. And this time, mag-move naman ako sa tungkil. Ayan, since lady ang gamit kong liquid eyeliner to give extra dimension sa eyes ko. And black eyeliner to tightline my upper lash line. Ayan. And then highlighter, this is from Easy in the shade Trophy. And to contour my nose from Easy rin in the shade Storm. False eyelashes is from Polish. I really recommend maglagay ka ng false eyelashes sa graduation mo kahit simple lang yung style niya kasi ang ganda talaga niya sa mata. Ayan, sa lipstick na tayo. Ngayon, ang ginagamit ko is Creamy Matte from Maybelline in the shade Clay Crush. Pero super nude niyang tingnan. Kaya papatungan natin siya ulit. This time, ang ginagamit ko naman is from V-Line Cosmetic in the shade Athena. And ito na ang graduation look mo. If gusto mo na medyo smoky eyes ang dating, no problem. You can do that as well. Kuha ka lang ng dark brown eyeshadow. Gamitin mo yung same brush na ginamit mo. Lagyan mo doon sa outer part ng eyes mo. I-blend mo lang ng maayos. Ayan. And after nyan, maglalagay din tayo sa lower lash line para meron siyang reflection. And here you go! And para mas tumagal pa ang makeup mo during graduation, kasi medyo matagal din talaga ang ceremony ng graduation, huwag mong kakalimutan maglagay ng setting spray. So, ayan, ready ka na for graduation pictorial and graduation day. Don't forget to bring your beautiful smile.